Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hello. Mukhang napagod. Napagod bang lahat? Naibigay na ba natin yung lahat-lahat sa Panginoon ngayon pong umaga? Hallelujah. Dahil nga po ay wala na nagpapasalamat dahil ang buwang ito ay ito po yung mensahe ng Panginoon dahil pupunuin tayo kung bakit tayo dapat magpapasalamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Okay, so marami tayong mga napakinggan, marami din tayong mga nararanasan sa buhay po natin. Amen po ba? Maraming tayong pinagdadaanan. At dapat lamang ay dumaan lang tayo doon, lumampas tayo doon sa mga pinagdadaanan nating iyon. So, purihin po ang Panginoon at ngayon pong umaga, dahil ang sabi ko nga po na ito pong buwang ito, ang ating pong pinakatima ngayon, is remembering God's favor with gratitude and thanksgiving. So, alalahanin natin ang kabutihan at ang pabor ng Diyos sa pamagitan ng ating mga pasasalamat. Amen po ba? Nahanda na ba tayo ngayong umaga? Alamin. Kaya nga po kanina ay nag-count pa kung sino yung magpapasalamat sa Panginoon. At isa lang ang pinagpala ng Diyos na nagpapasalamat. Hallelujah. Kaya ngayon pong umaga, alamin po natin. Marami tayong matutunan na dapat nating ipagbubunyiin lagi. Ang mga ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Mari po tayong tumayo at sabay po nating buksan ang ating mga Biblia. Ito po ay ating matatagpuan ang mensahe ng Panginoon doon po sa aklat po ng Ephesians chapter 5, verse 20. Okay, kung may mga Biblia kayo diyan, may mga sandata ba ang mga anak ng Diyos? Hallelujah! Okay, yan na po. Mayroon na po sa screen natin. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Lagi kayong Hallelujah. Ulitin ko po. Nang sabi, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So purihin po at pag pinagpapala lagi ng Diyos ang kanyang mga salita na sa ating kalagitnaan ay ipapahayag ng Diyos ngayon pong umaga. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat. Salamat na minsan pa, Panginoon, ay naranasan namin ang iyong pagsama. Salamat dahil ngayon pong umaga, bibigyan ka namin, O Diyos, ng parangal ng aming pasasalamat at pagpupuri sa iyo, Diyos. At ngayon pong umaga, salamat nga po sa iyong presensya. Salamat dahil ikaw nga po ang aming panauhing pandangal na siyang magpapaunawa sa amin ng lalim ng iyong mga salitang ito, O Diyos. At Lord, salamat dahil ngayon pong umaga, magpakahayag ka sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yung malakas na amen. Hallelujah! Yung pong amen na buhay. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Dahil alam po natin, ang ganda ng ating inawit ngayon pong umaga. Na-internalize ba natin yung awitin? Hallelujah! Praise God. So doon po sa talata na ating pong binasa, ang talatang ito po ay kung saan ay hinihimok. Sinasabing hinihimok, ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya. Sabihin mo si katabi, mananampalataya ka ba? Kaya ngayon pong umaga, tayong lahat ay hinihimok ni Apostol Pablo na laging magbigay pasasalamat sa Diyos Ama para
sa lahat ng bagay. Pag sinasabing lahat, lahat yan. Amen. Hindi porki maliit, hindi mo pinasalamatan sa Diyos. Amen po ba? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ibig sabihin nito, na ang bawat Kristiyano, sabihin mo sa iyong sarili, ako ay Kristiyano. Okay. So ang mensaheng ito ay para sa iyo. Na ang bawat Kristiyano ay dapat namumuhay na laging nagpapasalamat. Hallelujah. Na yun na po ang iyong lifestyle, na ito po yung iyong hininga, ang pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Pagkilala na ang pasasalamat ay dapat inialay hindi lamang para sa mabubuting bagay, kundi sa mga pagsubok at mga kahirapan. Hello. Pagdating ba sa pagsubok? Amen. Ang talatang ito po ay nag-encourage po na magkaroon po tayo ng tinatawag na panloob na pananaw ng pagiging mapagpasalamat. At nakakunik po tayo sa isang tinatawag na buhay na punong-puno. O ito yung spirit-filled life na nakakaiba sa mga mariklamo. Sabihin mo hindi ako yon. Mga ungodly na mga pang-ugali ng mundo. So hindi na tayo taga-mundo. Naninirahan lang tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Amen po ba? Kaya wag natin silang gayahin. Di ba? Tayo po dapat ay Kristiyano mananampalataya na hindi mariklamo. Hallelujah. Amen. Okay. So ngayon pong umaga, pag-aralan po natin, paano nga ba malaman? Paano ba malalaman na tayo po ay laging nagpapasalamat sa Diyos? Tingnan niyo yung katabi ninyo. Nabanaag niyo ba na yung kapatid niyo na yan ay mapagpasalamat sa Diyos? Amen. Praise God. Dahil sa ngiti pa lang yan, alam mo na na laging nagpapasalamat yan sa Diyos. Praise God. So malalaman na tayo po ay mapagpasalamat dahil, una, lagi yan. Lagi natin lumalabas sa ating mga labi, nagpapasalamat po yan. Yan bang katabi ninyo na yan ay pinagpasalamat nyo yan sa Diyos? Hallelujah. Salamat kapatid na nakita kita ngayon. Amen. Buhay ka pa. Praise God. Amen. Hallelujah. Kaya laging nagpasalamat yan. Ito po ay hindi ibig sabihin na sabi na maya't maya ay sasabihin na nanalangin ng salitang pasasalamat, kundi alagang panayon. Praise the Lord. Hallelujah. No? Ano man naramdaman, praise the Lord, salamat sa Panginoon. Ano man yung mga nakikita mo, salamat sa Panginoon. Dahil nakakita pa ako. Amen po ba? Kaya nga po ay dapat lamang tayo magpasalamat sa lahat ng mga nangyayari o lahat ng pangyayari sa buhay, pinasasalamatan natin sa Diyos. Tulad po ng ating pong pinagbatayang talata sa Ephesians chapter 5 verse 20, nang sabi diyan, ulitin po natin basahin. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay palagi tayong magpasalamat. Pag sinabing palagi, di ba? Palagi. Hindi yung pag naisip lang. Amen. Kayo ba ay nagpapasalamat diyan sa asawa ninyo? May asawa. Salamat sa Diyos. Amen. Ang tagal-tagal mong pinagprayan, na kayo magkaasawa. Hello? Pero bakit ngayon, gusto mo nang isa uli?
Hello? Praise the Lord. Yung mga anak ba ninyo ay pinagsalamatan niyo sa Diyos? Marami nang sasabi, sana hindi ka na pinanganak. Ang tigas ng ulo mo. Alam mo po, praise God. Ako'y natutuwa nga sa apo ko eh. Talagang sabi ko, praise the Lord. Ano? Amen. Para bang, alam mo kung ikaw ay selfish, sasabihin mo, wag ka na munang lumaki. Ganyan ka na lang muna. Di ba? Parang ano eh. Di ba? Ang tuwa-tuwa, nakakatuwa kasi, lalo na pag marunong ng, makipaglaro. Di ba? Tuwang-tuwa ka. Talagang ganon. Kaya lang, pag lumaki-laki na, amen, mabuti pa rin. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen po ba? Kaya dapat, lagi tayo nagpapasalamat. Ang pangalawa, nagpapasalamat tayo para sa lahat ng bagay na sinasabi nga po, binanggit po doon. Ano ba yung mga bagay? Yun lang ba sa mga mabubuting bagay tayo magpapasalamat? Doon lang ba dahil tayo pinagpala, tayo nagpapasalamat sa Diyos? Anong sabi po ni Job? Naalala niyo ba si Job? Sabi ng kanyang asawa, isumpa mo na yung Diyos. Tingnan mo yung naranasan mo, ano nangyari sa iyo? Amen. Pero anong tugon ni Job? Ano man tugon? Magpapasalamat bang lang tayo doon sa mga mabuting bagay? Dahil pinagpala tayo ng Diyos. Ipagpasalamat din natin yung mga nararanasan natin. Hindi man yan maganda. Hindi natin pinasalamatan na tayo nagkakasakit. Sino ba dito nagpapasalamat? Lord, salamat, nagkasakit ako. Kaya sabi ko kahapon, yung ating prayer and fasting, hindi dahil nagpapasalamat ka, kasi sabi sa lahat ng mga pangyayari, nagpapasalamat ka dahil mahimalang gumawa ang Diyos sa buhay mo. At pinakita sa iyo ng Diyos na sa mga pangyarihang Diyos na kaya niyang gawin, ikaw ay pagalingin. Amen. Na nahahayag ang kanyang kapangyarihan dahil sa sakit na mayroon ka. Amen po ba? Hindi dahil salamat sa sakit. Hindi po tayo pasalamat doon. Salamat sa problema. Hindi. Dahil salamat, dahil mahahayag ang Diyos doon sa mga nangyayari sa buhay mo. At malulwalhati ang kanyang banal na pangalan. Eh, dapat kaya sabi nga po, magbigay pa sa salamat, ito man ay sa mga good times and bad times, pasalamatan natin ang Diyos. Maaari ito ay sa panahon ng mga trahedya, mga disappointment, at anumang negatibong mga kasagutan sa iyong mga panalangin, dahil ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti nating lahat. Amen. Kaya dapat lamang tayo magpasalamat sa Panginoon. Anong sabi po ng unang Thessalonica chapter 5 verse 8? Ang sabi doon, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang po na in the mood ka ngayon, magpasalamat ka sa Panginoon. Hindi. Sa lahat. May sabi doon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Lahat ng yan ay kalooban ng Diyos. Sa buhay po natin, dapat pasalamatan natin sa Diyos. Lord, salamat dahil natuto ako. No? Sabi ko sa inyo, hindi po natin pinasalamatan na marami kang utang. Salamat Diyos na marami kong utang. Ang pinasalamatan mo sa Diyos, Lord, salamat, marami mga nagtiwala sa akin. Hindi, salamat dahil kikilos ang Panginoon sa panahon ng mga bagay na ito. Amen po ba? Nakikita niyo na ba? Nabanaag niyo na ba yung gagawing himala ng Diyos sa buhay mo ngayon? Handa mo lang tanggapin, aminin, ng lahat ng yan ay may pagkakamali, may kaparti ka doon sa mga bagay na ito. Ngunit salamat dahil natuto ako, O Diyos. At mula ngayon, Panginoon, susundin na kita. Amen. Nasasabi na ba natin yon? Hallelujah. Okay. Sabi doon, pangatlo ay nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama. So, ang focus po natin, alam niyo po ba, bakit ba tayo ay sumasamba? Amen?
Ano ba yung purpose noon? Bakit ka sumasamba sa Diyos? Bahagi po yun ng ating pasasalamat sa Diyos. Amen. Kaya ka nandito sa bulwagang ito, nandito ka ngayong umaga dahil nais mong ibigay yung papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen po ba? Yan bang purpose nyo? Worship is not about us. It is about God. Amen. Hindi ka po, ang purpose mo, bakit ka pumarito, hindi para ka mabless. Kasi kung ganun po ang motibo mo, na pagdating mo diyan, para magsasamba ako ngayon para ako mabibless, para ako ganito. No, that is not the purpose kung bakit ka nandito. Amen. Yan lang ang resulta ng iyong pagsamba sa Panginoon. Ang pinaka-purpose mo kung bakit ka nandito, kasi magbigay ako ng papuri sa Panginoon. Bakit ka nagbibigay? Ito ay a form of your thanksgiving to God. Amen po ba? Hindi ako napipilitan. Dahil iyan ay pasasalamat ko yan sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya dapat lamang, kaya sabi po doon sa Colossus chapter 3 verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat. Ano sabi ng pasalamat kayo sa Diyos Ama? Amen. Malinaw. Anuman yung iyong gagawin, anuman yung iyong sasabihin, gawin ninyo yan sa pangalan ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng pasasalamat. Napakahalaga niyan sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. Yung puso na handang magpasalamat, puso, mga labi na laging namutawi sa labi ay ang pasasalamat sa Diyos. Hindi pagrereklamo. Amen. Hindi yung laging bakit nangyari ang ganito? Bakit hindi ko nakamtan ang ganito? Bakit hindi ko na-promote? Bakit hindi ko dami-daming mga reklamo sa buhay. Amen. Baka sinasabi sa inyo ng Panginoon, kaya hindi ka pa napopromote, anak, hindi mo pa kayang gawin yun. No? Anong gawin mo pag ikaw ay naging manager na? Amen po ba? Dahil alam po natin na lahat ng bagay isinasaayusin ng Diyos para sa kapurihan niya. Amen. Tinuturuan tayo sa lahat ng may nagdadaanan natin, malagi yan may aral, mayroon po yan tinuturo ang Panginoon sa buhay po natin ngayon. Yun po ang mga bagay na yan ay dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Unang-una, pasalamat tayo sa Panginoong Hesus dahil tinubos tayo. Alam mo yung isang bagay lang na yun? Isang bagay na tayo iniligtas ng Panginoon. Nakamtan natin ang kaligtasan mula sa paghihirap ng Panginoon. Yun ay napakaling bagay na dapat natin pasalamatan sa Kanya. Hindi na doon sa mga bagay-bagay, malit na bagay na yan. Yung yung katubusan na mayroon tayo na dapat lamang natin pasalamatan ang Panginoon. Araw-araw, Lord, salamat po, Panginoon. Amen. Pagkagising sa umaga, dapat ang mamutawi lagi sa ating mga labi, Lord, salamat. Buhay pa ako. Salamat, Panginoon, na ang aking hininga ay wala pang bayad. Libre. Sabi nga ng kapatid kanina, ang mahal mag-check-in sa hospital. Hindi ka man na-enjoy. No? Nakakaburyong doon. Binibisita ka nga. Bisita ng mga doktor po tuwing hawak dyan. Parang taxi. Patak na kagad yun. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na tayo po ay malakas. Amen. Hallelujah. Na tayo sa Panginoong Hesus mismo tayo sabing, salamat sa Panginoon. Ang lahat ng pasasalamat ay narapat ialay sa pamagitan ni Jesucristo bilang siyang pundasyon at sa Kanya ang daan patungo sa Diyos. Ang ibig sabihin dito ay nire-recognize natin na ang lahat ng espiritual at maging ang ilang temporal na mga pagpapala
Ano ba yung mga temporal na yan, ang pagpapala? Ay sa pamagitan niya. At ito ay iniaalay natin pabalik sa Kanya. Amen po ba? Dapat lamang pasalamat tayo sa Panginoon. Sino ba dito ay nagising sa umaga? Instead na magpasalamat, sabi, ay, buhay. Meron ba ganon? Na para bang ginawa mong nagsisisi ka pa, bakit ka nabuhay? Di ba? Salamat! Dahil pagkamulat mo na yung mata, nakakita ka pa ng kape. Hallelujah. Na umusok na kape. Praise God. Kaya nga po ay sabi ko kahapon, kapag ikaw ay isang mapagpasalamat na tao, hindi mo na isiping mainggit. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi, mainggitin ka pa ba? Hallelujah. Lagi niyo bang kinukumpara pa yung sarili ninyong buhay? Kinumpara niyo sa iba. Yung kalagayan niyo sa buhay. Buti pa sila. Sana all. Amen. O wala na eh. Kung ikaw yung tao mapagpasalamat, salamat sa Diyos, sila ay hayon. No. Sila ay maraming pera, salamat sa Diyos. Amen. So mula na yung inggit. Kasi kayo mapagpasalamat sa Panginoon. Amen. Amen. Eh bakit kailangan natin mapagpasalamat? Dahil ito ay inuutos ng Diyos. Amen. Pag hindi ka napagpasalamat, ibig sabihin sinusuway mo ang nag-uutos sa'yo, ang Diyos. Ang Biblia ay nag-uutos sa atin na palaging mapasalamat at sa lahat ng sirkumstansya o pangyayari, kaya sinulat po ni Apostol Pablo ito. Ito ay patungkol po pinatungkol sa atin. Ito po ang pinaka-sentro po dito ang mensahe ay mapagpasalamat. Na ito po ay nakaugnay dito ang pagiging puspos ng Espiritu sa pagiging mapagpasalamat. Dahil kung ikaw ay namumuhay ayon sa Espiritu, wala pong puwang ang pagrereklamo, puro pasasalamat po yan. Amen po ba? Yun po ang nais nating lagi alalahanin. No? Nakaugnay po yan sa buhay natin bilang isang espiritual na pamumuhay na sinasabi na nga pagiging mapagpasalamat ay tatak. Tatak po yan ng buhay na puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Yun po ang katotohanan doon. Hallelujah. Kayo ba ay nagpapasalamat na sa pag-uwi niyo mamaya, ang dami niyong liligpitin pa. Dami pang hugasin. Pero sabi nga ng di ba pinagpasalamat niyo na maraming hugasin? Dahil ibig sabihin, marami pa kayong kinakain. Amen. Kahit tambak yan ng hugasin, kasi nga po ay alam natin, may kinakain pa. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi na dijita ang bulati sa tiyan. Hallelujah. So ito po ay pag-recognize na ang Diyos ay kabahagi sa lahat. O siya yung lahat, no? Sa buhay po natin. Kaya tayo magpasalamat. Ang pasasalamat sa Diyos ay patunay na ating kinikilala na siya ang pinagmulan ng lahat ng mga pagpapala sa ating pamilya, sa kalusugan, sa ating mga pang-araw-araw na buhay, na ang lahat ng yan ay hindi dahil sa atin. Ang lahat ng yan ay dahil sa Diyos. Amen po ba? Kaya lagi natin, Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lagi yun. Kung ano ang mayroon tayo ngayon, kaya kasama dito, pag ikaw ay isang kuntintong tao, ikaw ay isang tao mapagpasalamat sa Diyos. Hello? Kaya lagi ko kahapon sabi ko, ang tao mapagpasalamat ay hindi lagi naghahanap ng wala. Ang laging tinitingnan, ano ang mayroon. Amen? At nasisiyahan ka na kung ano mayroon.
Hindi mo sinasabi lagi na lamang iyan. Lagi na lamang iyan. Salamat sa Diyos, mayroon pang iyan. Hello? Maliwanag mo ba yan sa atin? Lagi ilagay natin sa puso't isipan natin na lagi tayong magpapasalamat dahil may kaloob ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya nga po, pinasalamatan natin ang Diyos dahil mayroong tayong buhay. Mayroon tayong binigay sa atin ng Panginoon na buhay na ito. Sabihin mo nga sa iyong katabi, masarap mabuhay. Hallelujah! Alam mo po ba, kahit na yung mga naghihingalo, nakausap na ba kayo ng mga naghihingalo? Ako po, marami po akong nakakausap niyan. Kung tanungin mo yan, alam mo, kung tanungin mo, ay talagang sasabihin, ano mga, ang gusto mo ipanalangin pa natin sa Lord? Bibigyan pa ako ng mahabang buhay. Amen. So, ibig sabihin, masarap ang mabuhay. Amen. So, dapat nating pagsasalamat sa Panginoon, dahil yung iba, alam mo yung iba, di ba, sinasabi lagi natin, makaabot na ako ng 70. Sino ba dito sumubra ng 70? Ay, ayos na ako. Salamat na sa Diyos. Amen. Yung si nanay. Diba? 86 na yan. alam. No, ganun din si, alam ko rin, 85 na ngayon yan. Alam ko kasi yung mga matatanda na gano'n ng edad, ay alam ko na yung mga ano na yan. No. Halos marami kilala ko na. Ay, gano'n na yan. Kasi nasa listahan ko lahat mo yan. Nasa listahan ko lahat mga may edad na gano'n. Amen. So, praise God. Kasi yan po bonus yan. Amen po ba? Napakalaking bonus yan. Pag lumampas ka ng 70. Hello? Ay dapat lamang natin magbubunyi. Kaya kung mayroon kang, ano ba tawag dyan? Sabi ko, kung mayaman lang ako, pag ganun talagang mapapakain ako. Bakit? Pasalamat sa Diyos. Diba? Pero praise God. Kung wala naman, ay mas mag-igin na lang yung magpasalamat sa Panginoon sa buhay. Diba? Amen. Kasi nga po ay ang buhay natin, ang hawak niyan ay ang Diyos. Amen. Kaya huwag nating ipagmamalaki na tayo malakas ngayon. Di ba? Pasalamatan natin ang Diyos dahil malakas pa tayo. Amen. At tandaan po natin doon sa mga bata-bata pa. Pag kayo sumampa na sa edad sa 60, sino naman yan? Tingnan mo yan. Amen. Maramdaman mo na ang lahat ng mga mararamdaman. Ano ba mga mararamdaman diyan? Alam mo, pag hindi ka nabisita ng mga anak mo, pambihira itong mga anak kong ito. Di ba? Naramdaman mo na yung kapanglawan. Yung mga, mga bagay-bagay, pag dumating sa ganong edad, ay hinahanap mo na yung sino-sino mga kakilala mo. Di ba? At marami nang masakit diyan. Naramdaman mo na yung mga bagay-bagay na ito. Pero salamat sa Diyos. Siya lagi nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo magpatuloy. No? Kaya lagi nating naisin na habang bata pa, dapat natin sasabihin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako. Kasi pag ikaw ay umidad na ng ganoon, hindi na natin kayang magawa yung mga bagay na ikaw ay malakas pa. Amen po ba? Kaya kung may paghayo, sumama na kayo sa paghayo. Huwag niyo sabihin, pag wala na akong mga ganito, wala na akong mga obligasyon. Kaya maubos yung obligasyon na yan. Tandaan po natin. No? Diba, naalala niyo mga kapatid, sabihin, naku, pag nakatapos na lang yung aking mga anak, nakatapos na yung mga anak. Ito na naman, may apo na naman. Kaya napakay matatapos yung mga obligasyon na yan.
Mga kapatid, lahat yan ay may padapadang gamitin natin yung lakas natin para po mapaglingkuran, mapasalamatan natin ang Diyos sa pamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Yan lang kasi yung ito yung ginagawa natin ngayon. Yan ay papuri, pasalamat natin sa Panginoon. Amen. Huwag na tayong kaya lang sabi ko hindi ko naman sinasabi doon sa mga ibang kapatid na dito na tayo. Sama-sama na tayo dito maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hello? Hindi ko naman pinaringgan yung ibang mga kapatid. Kung gusto niyo, sige. Pero yung puso ko, ayaw kung gano'n din ang puso ninyo. No? Kasi aanin pa natin yung mga bagay-bagay na iyan. Amen. Paggamit na natin sa Panginoon yung buhay na mayroon tayo ngayon. Yung lakas na mayroon tayo ngayon. No? Gamitin na natin yan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Salamat. Hindi naman tayo pinagkukulang ng Diyos. Alam niyo ba, sabi ng Biblia, pasalamat mo na may makakain ka, mayroon kang pananamit ngayon. Amen. Yun lang ang sinasabi niya, yung may contentment na buhay, kapatid. Hello? Amen po ba? Dito, ikaw ay amo. Amen. Pagdating mo doon, ikaw ay magiging hello? Amen. Basurero daw. Magiging basurero. Yan po mga nangyayari sa buhay. Pero hindi ko naman kayo dinidiscourage kung yun ang puso ninyo. Pero sa akin, sa puso ko lang, ano yun po natin yung mga bagay-bagay na yun. Kaya nga kami, naranasan namin yung magpunta sa ibang bansa. Kaya lang, pagsakay mo sa aeroplano, hindi mo alam kung ikaw'y buhay pa'y bumalik. Ano na po yun eh? Ano na yun? No? Sa maraming mga, isa na yung asawa ni ating kapatid. No? Diba? Hindi nakabalik. Doon na. No? Diba? Yung kapatid din natin, na nandun sa ayun, iuwi daw yung na lamang. Ano ba yung nasa buti? Amen. So ano ang nangyari? Ano ang mga pinag-aaduhan natin doon? Nawala rin. Amen po ba? Kasi nga po, ang pinaka-purpose talaga ng buhay po natin, di ba? Kasi ang Diyos, kahit saan tayong dako, ay nandun din yung Diyos. Amen. Dito sa Pilipinas, siya rin yung Diyos. Hello? Amen po ba? So, lahat ng yan ay dapat nating isipin. Lahat ng yan, para ba yung aking binanon, sabi niya. Pag nanalo lang ako sa luto. Di ba yun? Ang daming pangako eh. Ay, yung church na yan, palakihin natin yan. Praise God. Namatay ay hindi pa rin. Di ba ba? So, ang lahat yan ay tandaan po natin. Kaya nga lagi sinasabi, may pagkakataon ka magbigay ka na. Pasalamatan mo yan. At lagi yan, alam mo ba yung tao mapagpasalamat? Lagi kong sinasabi sa inyo, yan ay pinagpapala ng Diyos. Hello? Naranasan niyo ba yan ang buhay ninyo? Nakita niyo ba yung mga taong hindi marunong magpasalamat? No? Naging miserable ang buhay. Kasi, lagi na lamang ay, yung sinasabi bang kasi pag hindi ka mapagpasalamat, ibig sabihin, wala kang para bang sinasabi mo kulang. Di ba ba? Yung mga tao kasi na hindi mapagpapasalamat, ang isip nun at ang puso ay lagi sinasabi kulang. Kulang at kulang at kulang. Kailan ba sumapat? Kailan ba sumubra? Kaya nga natin sinasabi lagi, simulan mo na ngayon. May maliit ka diyan. Salamat sa Diyos. Kasi dadagdagan yan ng Diyos. Amen. Sa taong mapagpasalamat, ang biyaya ay lagi ang dumadaloy. Amen. At kasi po, yung pagpasalamat mo, ano man yung natatanggap mo mula sa Panginoon, ibinibahagi mo rin yan sa iba. Yung mga taong na laging iniisip ay sila lagi yung kapwa. Hello, sabihin mo sa katabi, ang isip mo ba lagi ikaw ang kapwa? Diba? Nanginisip lagi, pag sila lagi yung kapwa, sila lagi yung tiba-tiba.
Hello? Isipin mo na lang naman lagi, ipag-pray lagi natin, Lord, gawin mo naman akong pagpapala sa iba. Amen. Na lagi po yung extension, Lord, salamat na ako'y ginawa mong daluyan ng pagpapala. So, ibig sabihin, ikaw yung unang pinagpala ng Diyos. Dumaan lang sa'yo yon. Amen. Ay, huwag mong hanapin, nasaan na yon? Binigyan ako ng ganun, bakit wala? Ay, ibig sabihin, napunta na doon. Amen po ba? So, yun lagi. So, Lord, salamat. Kaya nga po, yung bawat segundo, bawat sandali ng buhay po natin, dapat punong-puno ka ng pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. So, ito, kasi yung pag-recognize natin na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Na sabi nga, na hindi ka nagpaalaala ito, na hindi ka nagmamalaki. No? Na para bang sinasabi mo ay kung wala, kahit wala kayo, mabubuhay ako. Mayroon ba ganon? Naranasan ba natin ng ganon? No, dapat hindi. Lagi, kailangan mo siya. Amen po ba? Kailangan mo sila. Kailangan natin ang lahat. Lalo na yung mga katabi mo na yan. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, kailangan kita. Sabay sabi, pautang naman. Hallelujah. Hindi ganun po ang doon. Hallelujah. Amen po ba? Ang Diyos ang nagmamayari ng lahat. Kung ano ang mayroon tayo ngayon, ang lahat yan ay galing sa Diyos. Pinasalamatan natin ang Diyos dahil may buhay tayo. Sabi ko nga kanina, ang buhay na yan ay salamat sa Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin sa lahat ng mga pangyayari. Okay, tayo ay tinawag upang magbigay pasasalamat anuman yung mga nangyayari. Hindi mismo, sabi ko nga kanina, hindi naman mismo yung pangyayari. Hindi naman mismo yung sinasabi ko sa iyo, kundi dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang presensya, ang lahat ng yan ay nangyayari dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pinakahalimbawa po dito ay sila ni Pablo at Silas. Alam niyo po ba na wala naman silang ginawang masama? Ang ginawa nila ay nagbahagi ng salita ng Diyos. Ang nangyari, kinulong pa sila. Amen. Hinagupit sila at kinulong. Ngunit anong ginawa nila ni Apostol Pablo at ni Silas? Sila ay nagpupuri, nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi nila pinasalamatan na sila doon nakatanikala. Pinasalamatan nila dahil may gagawin ang Diyos. At gagamitin ng Diyos yung sitwasyon na yon para maitanghal ang pangalan ng Diyos. So ano nangyari? Di ba? Hindi sila nagreklamo sa Diyos, Panginoon, di ba sumusunod kami sa iyo? Di ba ginagawa namin yung kalooban mo? No. Bakit nangyari pa ito sa amin? Bakit kami kinulong? Kaya sabi ko nga sa inyo, kahapon siniri ko sa inyo, na yung kulungan noon, nung panahon nila Apostol Pablo, ay hindi po magandang lugar. Hindi tulad ngayon. No? Although, sabi natin, makikita natin yung kulungan ngayon. Although, maraming nakakulong, maraming doon tao, pero iba pa rin. Kasi ngayon ay mayroon ng tinatawag na mga human rights. Kahit ikaw nakakulong, may human rights ka pa rin. Pwede ka pa magreklamo kung hindi kayo pinakain doon. Kaya yung iba nga nakakulong, ayaw nang lumabas Dahil libre ang pagkain doon. Pero nung panahon nila Apostol Pablo, alam niyo po ba yung kanyang sitwasyon? Yung kanyang mga paa ay nakano doon sa butas. No? At nakatanikala pa. Sabi ko sa inyo, kung ikaw maihi ka na lang doon. Kung ikaw madumi, dudumi ka na lang doon. Ganon kasangsang ang lugar na pinagkulungan sa kanila. Nagreklamo ba sila? Ang ginawa nila ay nagpuri sa Diyos, nananalangin, nagpuri sa Diyos, at nagpapasalamat sa Panginoon. At hating gabi, ano nangyari? Lumindol. Hindi ko alam kung anong intensity ng lindol na yon. Kasi nabuksan, nakalag ang tanikala, nabuksan ang mga pintuan. No? So ibig sabihin, ganun katindi
ang kapangyarihan ng Diyos. At kumikilos ang Panginoon dahil nagpupuri at nagpasalamat ang kanilang mga lingkod. Amen. Magagawa rin pa natin iyon. No? Instead, magrereklamo na wala rin naman magagawa. Magpupuri tayo, pasalamat sa Panginoon. Dahil may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos. Amen po ba? Gagawa at kikilos ang Diyos. Sa mga sitwasyong hindi na natin kaya. Sa mga sitwasyon, sasabihin natin, Lord, I surrender all. Dahil ang Diyos ay hindi po makakilos, magagawa sa buhay po natin. Kung tayo lagi yung gumagawa. Ang problema sa atin, tayo ang gawa ng gawa, kasabay ang gawa ng gawa. Di ba? Pambihira, bihis kayo ng bihis. Di ba? Ang tambak, ang mga tubal na ito. Salamat sa Diyos. Lord, salamat. Marami kong nilalabahan. Ibig sabihin, marami kaming damit. Amen. Hindi na po kami naglalaba. At ang aking asawa na po naglalaba. Praise God. Hallelujah. Salamat sa aking asawa na binigyan ng lakas. Amen. Amen po ba? Hindi yung nagrereklamo. Nagkakasala ka pa. Amen. Magpuri ka na lang sa Panginoon. Pero sabay naman usap, mga anak naman. Pwede mo sabihin, tulungan din naman ako. Amen. Amen. Hallelujah. So sa bawat sitwasyon, pwede tayo pala magpasalamat sa Panginoon. Pwede natin sabihin sa Panginoon, thank you Lord. Mga bagay-bagay. Amen. Kaya nga po ay mga bagay na pinapakita sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pagpupuri at panalangin, tayo po ay makapagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating pag-awit, mga salmo, mga himno, at mga espiritual na mga awitin, at sinasama natin ang pasasalamat sa ating mga pananalangin. Di ba? Sino ba dito yung nananalangin na walang pagpapasalamat? Kayo ba nag-pray na wala man ang pasasalamat sa Panginoon? Sa mga kabataan ngayon, kayo ba pag kumakain ay nag-pray pa sa pagpupray? Amen. Hindi na, no? Kasi puro na reklamo ang marinig mo. Ito na naman ang ating ulam. Wala na namang iba. Ang ibig sabihin doon, hindi yan nag-pray. Hindi yan nagpasalamat. Kaya tanungin mo muna, nag-pray ka ga? Di ba? Kasi once na pinasalamatan mo, kaya bakit sinasabi ng Panginoon na dapat bago mo kainin ay magpasalamat ka na eh. Kaya nasana yung iba, kung kailan sila ay dumighay, saka palang makarinig ng pasasalamat, salamat na busog ako. Amen. Kaya ka nagpapasalamat dahil nabusog ka. Kaya sabi ng Panginoon, magpasalamat ka bago mo pa lamang kainin ang pagkain. Nagpipray ka na at pinasalamatan mo na. Kasi kung ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, wala nang puwang yung pagreklamo kung anong hinahain sa iyo. Yung panahon namin, alam mo, kung ano ang hinahain na diyan, nakainin mo kasi mamaya wala ka nang makakain. Ibig sabihin, ubus na yan. Ngayon po kasi, ang mga magulang ngayon, kaya sinasabi lagi, iba na kasi ang mga bata ngayon, mga anak ngayon, iba na. Pero ang katotohanan, iba na rin ang mga magulang ngayon. Tinatanong ang mga anak, anong anak ang gusto mong kainin? Di ba? Ganun ba tayo? Tinatanong pa natin. Ayaw ko naman yung isda na yan eh. Ayaw ko naman ng... Di ba? Pero sa amin, ng panahon namin, pag ayaw mo kainin, eh, gutom ka. Kaya kung ano hinain, ay kainin mo yan. Amen po ba? Kaya natuto kami kung anong mga hinain, kinain namin. Kakainin namin yan. No? Hindi kami nagreklamo, hindi kami namimili kung anong kakainin. Amen.
Kasi ngayon, sabihin lang natin. Siyempre, kung anong, kahit yung malit na bata, tanungin mo yan. Di ba? Kung anong nakikita sa TV, Olibi na. Puro Olibi. Hindi naman yung kay Sister Merle, ano? Olibi po yan. Okay. So, ibig po sabihin lamang po, mga kapatid, mga bagay na lagi natin isa puso, na lahat na mayroon tayo, pasalamatan natin sa Panginoon yan. Manalangin, yung mga simpleng araw-araw nating ginagawa ay naging makapangyarihan, paraan iyan, pasimula ng bawat araw, kung mayroon tayong espiritu ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Subukan ninyo. Sa simula ng araw ninyo, puro kayong reklamo. Yung buong maghapon mo, mga kapatid. No. Lahat yan ay wala po sa ayos. Pero sa umaga pa lang, nandun ka na nagpapasalamat sa Panginoon, nagpupuri ka na sa Panginoon, nananalangin ka sa Panginoon. Ang lahat na yan magaan. Sabi ko nga sa inyo, ano man yung makasalubong, no? Kung nakasalubong ka na nakasimangot, ngingitian mo pa rin yan. Amen. Kasi masaya ang ayong araw. Amen. Yan po yung magiging bunga ng napagpasalamat sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Lagi. At ito rin po ang basahan kung bakit ay yung mga pagpapala na mayroon tayo. Tingnan po natin. Ang pagbibigay pa sa salamat ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ito po yung nag-build ng ating relasyon sa Diyos at nagbigay daan para ibuhos naman ang pagpapala mula sa Diyos. Kaya nga sabi ko nga kahapon, ano ko ulit, alam mo po, kasi pag ang taong binibigyan mo ngayon ay hindi yan nagpasalamat, masarap ba bigyan yan? Hello? Ikaw kaya? No, sa iyo lang. Ha? Ikaw. Binigyan mo yan. Ang ginawa ay nagreklamo pa. Sabi nga, dapat noon pa kayo binigyan? Bakit ngayon lang? Parang ngayon mo lang ako tinulungan? Dapat noon pa? Hindi na pinasalamatan. Naunang reklamo. Ikaw kaya mayroon ka pang na magbigay pa uli? No. Hindi man lamang, hindi naman yung inanong, kasi nga, tinuturo naman sa atin ng Panginoon na huwag mo nang hintayin yung ibalik sa'yo. Kung gusto mo magbigay ka. Amen. Kung may pasalamat sa iyo, sa Diyos ka salamat sa Panginoon. Ako'y nakapagbigay pa. Amen po ba? Huwag na nating hintayin pa na magpasalamat sa iyo o sino man yung binigyan. Pero kung ikaw Kristiyano, Kristiyano ka, sabihin mo sa katabi ulit, Kristiyano ka ba? Dapat ka lang magpasalamat kung ikaw binigyan ng Panginoon. Kahit kapirasong, ilang pirasong okra. yung ating kapatid, yung patula. May patula. Nung pumunta ko doon, may tumakbong kapatid, kumuha doon sa patulahan niya. Kahit hindi pa masyadong malaki. Pero praise God, dahil yung puso niya na mabigyan ka, kinuha na niya kahit hindi pa malaki. Praise God. So, ibig po sabihin, nandun naman yung pasasalamat. Salamat kapatid. No? Ay, yung iba binigyan niya, hindi ko naman kailangan yan tanggapin mo siya. Kung ikaw man ay hindi mo kailangan iyon, ibigay mo naman sa iba. Ipasa mo sa iba na nangangailangan. Amen. Kasi minsan may makakataon kasi na gano'n. Kaya minsan, ang hirap magbigay. May bigay din. Iniisip mo pa, lalo na kung may kaya yung bibigyan, ay nag-isip ka, mayroon naman siyang ganito. Ano kaya ibibigay ko? Di ba? Ang hirap bigyan, yung mayroon na. Kaya praise God, doon ka magbigay sa wala. Kasi ma-appreciate yan sa iyo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nagregalo. Magregalo ka rin. No. Kasi minsan nagregalo ka, hindi naman pala ginamit. Di ba? So praise God na ginagamit tayo para magbigay. At
Yun yung alam, pag Kristiyano ka, dapat nagpasalamat ka naman lang. Amen? Thank you. Isang barbecue na, barbecue ba? Banana Q pala. Banana Q, ay salamat. No? Bigyan ka ng isang candy, salamat. Diba? Ibig sabihin, ikaw yung matabang lupa. Matabang lupa na na sinabi ng Panginoon, itanim mo yan sa matabang lupa. Ikaw ba yung matabang lupa? No? Kasi kung ikaw yung mapagpasalamat na tao, ikaw yung matabang lupa. Di ba? Amen po ba? Na lagi yung natin. Kaya piliin mo yung mga matatabang lupa. Hindi dahil, ay mayaman yun, magbigay ako doon. Kasi maraming pera yan. May babalik sa akin yan. Hindi dapat ganun ang mga motibo po natin. Alam po natin na yung mga nandoon, ay matabang lupa po yan. Kasi mapagpasalamat yan. Amen? Praise God. Yun po ang nais ng Panginoon ipakita sa atin. Ngayon po ang nais ng Panginoon. Ngayon po ay patuloy po tayo. Sabi para may pakita sa Diyos ang taos-pusong pagtanaw. Yung pasasalamat po natin, pagtanaw po natin. Pagtanaw yung kabutihan na binigay sa atin ng Panginoon. Ganon din po sa tao. Di ba? Ano man yung kabutihan niya, amen. Pasalamatan natin. Amen. Mas lalong higit sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay pasasalamat ay kaakibat ang paglilingkod sa iba sa pamagitan ng mga pagpapala na mayroon ka. Amen. Kasi po, pag ikaw kasi yung tawag doon, nagiging sakim ba tawag doon? Ini-stack mo lang ng ini-stack. No. Nakita ko sa Facebook, mayroon, alam mo yung nag-ipon doon sa, mayroon siyang pinag-ipunan na isang, ang nangyari ay yung kanyang inipon doon sa isang alkansiya ng ng inamag ng inamag, nasira. Nasira yung kanyang pera doon kasi mga papel. Sinulog niya. O ano nangyari? Nawalan din ng kabuluhan yung niya. Kaya sabihin nga, na po natin na ayusin natin ang lahat ng bagay. Na wag natin maging sakim. Hindi naman ibig sabihin na wag ka nang mag-ipon. No, hindi naman sinasabi ng wag ka nang mag-ipon. Hindi, nag-ipon ka. No, mayroon ka rin kasi gagamitin mo rin yan para sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Sa lahat ng yan na mayroon ka ay para sa kapurihan yan ng Diyos. Kaya pasasalamat po natin yun. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tinatanaw lagi natin na yung lahat ng ginawa ng Panginoon. Kaya bakit ka naglingkod, kapatid? Wala namang sweldo dyan. Diba? Wala ka namang kinikita dyan. Diba? Bakit? Diba, hugot bulsa pa. Diba yun natin minsan? Pero dahil tayo, yung ginawa na sa atin ng Panginoon, yun ang pinapasalamatan natin . Di ba? Yun lagi ang ilagay natin sa puso po natin. Kung maglalingkod ako kahit wala. Kahit wala. Ibig sabihin, wala man akong tinatanggap, wala man akong ganon. Basta ako'y maglilingkod sa Panginoon. Kasi alam ko, hindi man dahil para sa pagpapala lamang, kaya naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod ako dahil pasasalamat ko yan sa Diyos. Amen po ba? Yun lagi ang maging motibo sa puso po natin. No? Na tayo naglilingkod sa Panginoon kasi tinatanaw ko lagi yung ginagawa ng Diyos. Tinatanaw ko lagi yung gagawin pa ng Diyos sa akin. Di ba? At sa huling araw, di ba yung mararanasan ko rin yung buhay na ipinangako ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya walang puwang. No? Walang puwang na hindi tayo magkapagpasalamat sa Panginoon. Lagi. Eh nakakahiya sa Panginoon. Pag sinabi, sino may magpasalamat sa Panginoon? Nakakahiya. No? Kaya lagi sinasabi natin, no? Hindi naman tayo nahiya na humingi sa Panginoon. Sino ba dito nahiya? Nakakahiya. Nakakahiya, Lord. Di ba? Bakit pag nagpapasalamat ka dahil pinagpala ka na ng Diyos, hindi mo lamang nahiya ka pa rin? Hello? Mayroon bang ganoon? Pinagpala ng lahat ng Panginoon, pero hindi pa na nahihahayag. Di ba? Di ba lagi sinasabi, ang inihahayag mo ay hindi yung ginawa mo. Ang inihahayag mo at pinagpapatutuo mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen?
Kaya kung magpasalamat ka lamang na para maitaas ang sarili mo, ay huwag ka nang magpasalamat. Pero ikaw nagpapasalamat dahil gusto kong maitaas ang Panginoon sa buhay ko. Amen po ba? Yun po ang nais natin lagi gawin. Kaya sabi, wala eh. Wala naman parte ng buhay po natin, lahat ng nangyayari. Ay wala eh. Lahat, sabi ng Panginoon ay pasalamat mo sa Diyos. So, ibig sabihin, lahat, walang puwang na wala kang maipagpasalamat sa Diyos. Diba? Sabi, ako na naman magpapasalamat. Diba? May mga ganun tayo. Pero pasalamat ka sa Panginoon. Ano, bakit? Diba? May iba naman, lagi na lamang ako nagpapasalamat, kayo naman. Ibig sabihin, tama po yun. No? Bawat isa ay may pasasalamat yan. Bakit ka nahiya? Naihayag yung dapat mo ipasalamat sa Diyos. Yun lang po ang nais ng Panginoon. Ngayon, paano natin i-apply mga bagay na ito? Sa panalangin po natin, lahat naman nananalangin. Amen po ba? Sino maduto hindi nananalangin? May Kristiyano bang ganon? Lahat tayo nananalangin. So, lagi natin i-develop po yan sa ating isip, sa ating puso, yung pagbibigay pasasalamat sa Diyos. Amen. Araw-araw, tuwi-tuwi na gamitin natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Unawain natin na kayang gamitin ng Diyos ang mga mahihirap na mga pangyayari upang hubugin at upang mag-mature ka. Diba? Para tayo po'y maging matatag sa ating pananampalataya. Amen. Alam mo po, may mga kapatid tayo, ang galing sa videoke, ano po? Ang galing sa videoke. Pero pagdating sa pagpupuri sa Diyos, hindi maibuka ang mga labi. Amen po ba? Pakita natin sa Panginoon, kahit wala tayong busis, walang busis, may busis naman. Hindi maganda-ganda yung ating tinig sa pag-awit sa Panginoon. Lahat na yan sa harapan ng Panginoon ay magandang, mabuting samyo, di ba? Sa kanyang pang-amoy, yung ating inaalay na pasasalamat at yung ating alay na pag-awit sa Panginoon. Amen po ba? So, ugaliin natin na tayo po ay magpupuri, umawit sa Panginoon, kahit po mga himno. Minsan yung nakaawit na ba kayo na walang litra? Nakaawit ba kayo? Yung himig lamang. Ako pag gano'n pag hindi ko memorize yung kanta, ko lamang, yung pag-awit na yan. Pero umaawit pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba? Gamitin natin ang bawat pagkakataon sa buhay po natin na magpasalamat sa Panginoon. Mula sa araw na ito, siguro lahat tayo na nakikinig ngayon, amen, marunong na magpasalamat. At wala nang magrereklamo. Ang init-init! Diba? Wala na naman! Kaya sabi ng siyang kapatid, anong kayang gagawin ng Diyos? Hindi malaman kung anong gagawin. Diba? Yung mga farmers daw, umulan naman para yung aming pananim. Yung iba naman, huwag naman umulan. Kasi, okay, diba? Lahat. Pasalamatan na lang natin. Ano yung mayroon? Umaraw man yan, umulan, pasalamat tayo sa Panginoon. No? Pag umulan, magdala ng payong at magkaputi para hindi tayo maambunan. Amen po ba? So, pasalamatan lagi natin. In everything, give thanks. Ano man yung mga pangyayari, ano man yung mga naranasan po natin sa buhay po natin. Tayong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Tayo manalangin sa Panginoon. Tayo lahat ay mag-usal ng prayer sa Panginoon. Hingin natin sa Panginoon ngayon pong umaga, nalikhaan tayo ng pusong mapagpasalamat. Una sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat, Panginoon. Lagi nandiyan ka lagi, O Diyos, upang kami paalalahanan. Tulad ng isinulat ni Apostol Pablo sa aming talatang pinagbasihan ngayon pong umaga, na nararapat lamang, O Diyos, ibigay namin yung papuri, pagsamba at pasasalamat dahil sa buhay mayroon kami. O Diyos, patawarin mo kami kung minsan kami po ay naging ungrateful. Dahil, Panginoon, minsan ito ay dahilan bakit hindi nakapagpasalamat. Familiarity, O Diyos. Lord, salamat dahil sa bawat umaga, lagi mayroon kang kapahayagan. Mayroon kang panibagong kapahayagan sa bawat isa sa amin. At salamat, O Diyos, na yung aming puso ay laging nagnanasa na lahat ng yan ay pasasalamatan ka. Hallelujah. Lord, it's a blessing na bawat umaga, bawat araw, ay nasambit namin ang pasasalamat sa iyo. Lagi naming tinatanaw, O Diyos. Kaya kami nagpapasalamat dahil mayroon kang gagawin. Mayroon kang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang nais mo, Panginoon Diyos, na sa bawat pangyayari ay maluwalhati, maitanghal, maparangalan ang iyong banal na pangalan. Kaya salamat dahil isa kami doon sa ginamit mo na instrumento, Panginoon God, para mahayag ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Kaya ngayong umaga, patuloy kami, ilagay mo, Panginoon, lagi sa puso po namin at isipan na huwag namin kaligtaan na magpasalamat sa iyo. At doon sa mga tao, Panginoon, ginamit mo para kami man din ay mapagpala. Maging grateful kami, Panginoon Diyos, sa lahat, O Diyos. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.